key to being satisfied. If you have Bibles with you, please open your Bible po sa akong diri sa Isaiah chapter 58 and the verse number 8. O katon nga bagatunan ang ining dinalan sang pulong sa Ginoo sa sinigid nga aga. O Isaiah chapter 58 and the verse number 8. O ang pulong sa Ginoo nagasiling diri. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Kabay pang Ginoo magpakamasang pulong at tuntunan o sa sigid nga aga magpangamuyo kita. O Dios, salamat sa isa naman kaadlaw ngimong gintas namon nga makapamalandong kami sa mong pulong. Di kami sigid adlaw, Dios. Patawaran kami sa paglapas, manamos sa bangan namay, panamon kay Kristo Jesus. Amen. Naman tumalang at tulapang doon utod, ining passage, ang Isaiah chapter 58 and verse number 8, ang sa ito pagtuon sa pulong sa Ginoo, the key to being satisfied. Imo ni pinakabutang ako na ito tulapang, doon mabudlay no, ang pag-satisfied. Kaya kanang nato na tulukon ng bahin. And kung natutulapang doon, we all probably want more lights in our lives. Lusto ginato na ya. Hindi ba lang ito, uhay lang tanan, okay lang tanan. That would mean more clarity, better understanding, and less confusion. Amo ni gusto naton nga nang atahag ang tanan, kaglaro ang tanan, kagwala sa confusion. And the other day si Prophet Isaiah nag-declare, if we would divide our bread with hungry and bring the homeless poor into our homes, cover naked and stop hiding ourselves from the needs around us, our lights would break forth. Verse 7 and verse 8 sa aton nga passage in Isaiah chapter 58. Kag siya man mismo ang nagsiling, our healing and our restoration and the power of the new life would spring forth quickly. Kito pang doon bala ang ginambala Isaiah, kanami no? Na kung di mo ginabala tuluko na bala ang aton nga pag-ayos ng tanan, restoration, ang homes, ang bagong kabuhi, will spring forth quickly. That sounds good. Di wala kanami matian. And I am sure it does para man sa imo utod. Hindi lang sa akong udis imo man, nga makita to ining butang ginabadala sa pulo sa Ginoo. Isaiah also, nagsulat siya of justice. And he said, it would go before us and conduct us to peace and prosperity. Now, ni mo gibla talapang doon abyan, ang himaya sa Ginoo, ang kadayawan para sa Ginoo, and the glory of the Lord would be our rear guard. Kag ini maghatag si imo sang pinakanami nga butang. Kag kun ato tulpang doon, if we are actively helping the oppressed, actively gabulig ka sa mga makaluoy, mga imol, no, mga pigado dira sa imo nga palibot, God goes before us and He also has our back. Kaya di makapagpabayaan sa Ginoo, of course. Oh? Hindi makapagpabayaan. Na kung ganhimo mo na for the glory of God and for His honor, ang Ginoo hindi magpabaya si Mutod. I like that feeling of safety and sincerity. Hindi ba lang tutuod, gid, nga masapa nato na ining aton nga paghimo sa nga bagay, not for our own glory, not to be praised of men, but for God's glory and for God's honor. Isaiah father said, ano pinabali Isaiah? If we would pour out that with which we sustain our own lives for hungry and satisfy the need of the afflicted, our lights would rise in darkness, and any gloom we experience would be comparable to the sun at noontime. Isaiah chapter 58 verse 10. O ka na mo sa mga ginamban ni Isaiah, kanang mga nami bila mautod. Nga kung imo nga usisao ng balay Isaiah sa inya, kung imo ina ginaula ang imo nga paghimo sa pagbulig sa iban, which we sustain our lives for hungry. And as I said, and satisfy the need of the afflicted. Kagambal niya, our light would rise in darkness,
and any gloom we experience. Makumpara nimo sang kainit sang adlaw. Kasanag sang adlaw. Kanagabulig ini sa aton utod. The sun is very bright at noon. Kunod to, grabe ka init, no? Sa subong, di ba matugis, di pagid ka ni Udto, magsugod karon niya dugdugay, magwa ka si mo balay, alas 8. Grabe lang init. Pero kung Udto, mas masanag pagid. Amo na kasanag utod kung ikaw naghimo sa nagabulig ikaw sa mga imol, mga makaluluoy, oppressed. And gimo mo na for the glory of God, tama kasanag. Ihambal Isaiah, kaangay ina makumpara nimo the sun at noon sa tion sang kaudtuhon. Kalupang dabla utod ang iyang expression ni Isaiah. Being satisfied. And ang liabi sa being satisfied is, hindi lang nga may ara ka tanan and hindi mo, okay, I'm satisfied because you have everything. But the key to being satisfied is being generous. Being generous sa Ginoo. Being generous sa pagpangalaga sa Ginoo, generous sa paisan ano mga bahin. Utod mo ng pinakanami. Isa ka namin ng ligasiya nga mabili naton bala nga kung magtaliwan ta sa libutan nga ini, kaya ginaginimo nimo, ang ilyabi o being satisfied is to be generous. Amo ni nga baldara na Isaiah. The sun is very bright at noon, so it sounds to me like helping people is the way to live in the light. Isa kasubo man balabalat sa gon, inamlang luyag man yung magbulig, buti wala makasang ihatag. Tuod gidahan, wala ka sa may mahatag. Haragid. Ang tanan nga bulig, hindi laman nga bulig nga material or by financial, but also in our prayers. Prayers na ton, comfort, encouragement, dako na nga bulig sa tao. Nga mabalaan niya nga ikaw nagapangamuyo siya, balaan niya nga ginapamyo nimo siya and gina-encourage nimo siya. So dako na nga bulig siya. Not just on financial, not just on material nga bagay. The Lord will guide us continually and even in dry times. Ang Ginoo ya magapanayon sa pagbulig sa aton utod. Ang Ginoo panayon nga magahatag sa imo magpabulig magpamag-ad sa even the dry times, He will satisfy us. He will satisfy us. Hindi ka papabayaan sa Ginoo. Kag sila pagidra, He will make our bones strong and our lives will be like a watered garden. In verse 11 sa aton nga passage dira sa Isaiah chapter 58. Himuon sa Ginoo ang tanan ini. Kay kung mo gid lang nga testingan ng Dios, try mo Ginoo. Testingin Ginoo. Kay siya ang magabuli si mansiling sa sa puso, try me and I will prove you. God said. And when I try God, testingin bilang Ginoo, kay gamuni ang ato magkataotod, the key of being satisfied, utol gani maaari diri sa ipatawagan ni Isaiah. Ang paghimo naton sa aton nga pagbulig, being generous sa isa kag isa. All of this happens as a result of living to bring justice to the oppressed. I hope you are seeing what I'm seeing through these promises. Amo niya ko na nga paglamotod that you are seeing what I am seeing through these promises. I think most of us waste a lot of our time, of our lives trying to get what God will gladly give if we simply do what He's doing. What He's asking, I mean. Kung mo anong ginihambal sa Ginoo, sometimes amo na to ginahimo ginalagas. Kaya ginatunguhaan nga himuon naton most ginausikan naton ton tion sa ato kabuhi. Ginauyangan naton tion sa buhi trying to get what God will gladly give. Ano ang manghatag sa Ginoo sa aton if we simply do what He's asking us to do? Care about the poor, about the hungry, about the destitute, the orphan, the widow, the oppressed, and the needy. Isa ka namin ng ministry. Isa ka namin ng butang nga pwede natin mahimo utad. Nga aton mahimo ining aton pag-atipan sila, pagbulig sila. Yes, tanan ta mga pigado man. Pero hindi man tanan ginagutom. Hindi man ikaw ginagutom. Madamo da sa mga ginagutom sa palibot nimo. And also, kung natutupang doon, live your life to help others. Ang mo nato kabuhi magbulig sa iban. God will satisfy you in every way possible. Potad, ang maning pinaka na ka-challenge ato sa semana, so we start sa aton nga devotion sa semana
Live your life to help others, and God will satisfy you in every way possible. Ang Ginoo magabulig si Mabyan. Ang Ginoo magasatisfy si Mabyan. Trust in Him. Saligan nato ng Diyos. When you care about God's children, you can trust Him to release more light into your life. If you allow His instructions, na ginsulat sa pulong sa Ginoo, kung paano ta magabuhi kami ng Diyos nun nga pagabuhi, and living your life to help others, He will gladly give you all He promised. Abyan, kabay puntani aton makita ini nga kamaturan. Kay bilatot simple man lang na mo man lang nga bagay, pero kadako gali sa impact sini. Kadako gali sa mahimo sini. Kay kadako gali sa iya nga pwede mahimo man sa imo kabuhi kag sa akon nga kabuhi. Again, utod, when you care about God's children, you can trust Him to release more light into your life. If you follow His instruction, as written by His word, how to live a godly life, living your life to help others, He will gladly give you all He has promised. May God bless ato tanan sing alga. Kagabay pa ang pulong sa Ginoo mag-remind sa akon, mag-remind sa imo, mag-remind sa ato tanan sing adlaw sa pagsugod naton sini nga semana sa ato nga broadcast. Ang pangamuyo kabay ka buli kita sa Ginoo. Kabay nga mangin blessing kita sa isa kag isa. Sa ato mga katuran, sa imong palibot, kag sa matawo na kinahanglan sa imong bulig sa sige nila. Magapamuyo kita. Ginoo, salamat sa imong pagpanumdum sa amon. Salamat sa pulong nimo. Mabudlay ni Ginoo namon himuon. Hindi hapos. But kung luyag namon Ginoo nga mahimo ini, mahimo namon ni pagi sa imong bulig, sa imong bugay, kag sa imong Ginoo pagupod sa amon. Dear Father, I pray buligi kami tanan. Hindi namon Ginoo pagtulokon lang among kugulingon, batulokon namon Ginoo po paano kami makahimo man sa pagpakalagad sa imo. Pagis pagbulig man sa iban ng mga katawan. O Diyos, ikaw gid magapakamay sa amon si adlaw. Tanan sa amon ni singaga Ginoo, tanan tag palamati, tanan nga mga viewers, mga followers ng broadcast, ikaw gid magapakamay Ginoo. Buligi kami tanan singaga. Ginabalik namon ang tanan gid nga kadayawan kapag pasalamat. Sa ngalan sa amon luwa si Kristo Jesus. Amen. Utod gid kog mama damo salamat sa pupusaton si adlaw kag